Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan sa naa sa virtual o mga kaigsuonan nato nga naa sa YouTube nga naga-subscribe sa TikTok o sa Facebook page o sa mandapita nga platform ninyo nakita kini nga mga pagmantala sa pulong sa Ginoo. May the Lord bless you and keep you. O sa inyo nga mga anak sa Ginoo sa Ladder to Heaven, kitang tanan ako anak sa Dios. Ako Ang akong kinabuhi iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako, walay labot ang yawa nako. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Munang ideklara nato kanunay sa dihang naatay balatian, sa dihang naatay gipangbati sa lawas, sa dihang luya ta, atong ingnon ang atong kaugalingon, dili pa ako mamatay, mabuhi pa ako og dugay og magmantala sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, atong ablihan ang atong Biblia sa Joel chapter 2 verses 28 to 29. Joel chapter 2 verses 28 ug 29. Unya ibubu ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Ang inyong mga anak magsangyaw sa akong gisulti, ang mga tigulang ninyo magdamgo ug ang mga batan-on ninyong mga lalaki makakitag mga panan-awon. Niadtong panahona ibubu ko ang akong espiritu bisan pa man sa mga ulipon. So ang giisgutan ni Propeta Joel nga gipadayag sa Ginoo siya karon, ang pagbubo sa balaang espiritu sa katawhan. Kani siya propesiya ug nanghitabo ang unang pagbubo sa Espiritu Santo sa panahon sa Pentecostes, sa dihang ang mga tinun-an nagtapok ngadto sa upper room. Timan-an nato nga ang Ginoo dili siya magbubo siyang espiritu ngadto sa mga tao nga wala niya tawga o wala niya pilia. Dili ang Ginoo magbubo sa balang espiritu sa wala niya tawga o sa wala niya pilia. Timan-i nga katong gipangtawag sa Ginoo 120 ka mga naa didto nga gibubuan sa Ginoo sa iyahang espiritu apil sa mga tinun-an. 120 dito nga na kadawat og baptism of the Holy Spirit. So atong isgutan karon, unsaon nato nga mapuno kita sa balaang espiritu. Timan-an nato nga ang balaang espiritu mauni siya ang magtabang kanato nga malig-on kita nga dili ta mapukan sa atong pagtuo. Apart from the Holy Spirit, dili ta makabarug, dili ta makatindog, dili ta makalahutay, dili ta makapadayon ug dili nato mahimo ang mga butang balaan, dili nato matuman ang katibuk-an nga katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi without the help of the Holy Spirit. Nasabtan. Okay. When God called, sa diyang ang Dios magtawag, He will qualify us. Kung gitawag ta sa Ginoo, ihatang gi-qualify. Kung pilion ta sa Ginoo, ihatang i-justify. But ipasabot, sa dihang ikaw gitawag sa Ginoo, himuon ka niyang angayan, o sa dihang gipili ka sa Ginoo, iya kang hinluan. He will justify. Kay dili man siya mutawag o mupili sa tao base sa ilang panagway, base sa ilang kahimtang, base sa ilang nahuman. Timan ang Dios dili magpili o dili siya kanabang maghatag og special treatment sama sa gibuhat sa kalibutan niya, kung graduhan, kung adunahan, i-espesyal. Ang Ginoo dili siya mamili pinaagi sa physical o sa financial stability sa tao o sa physical appearance sa tao. Mupili ang Dios depende sa pagkaandam sa imong kasing-kasing.
dili sa Ginoo bubuan ang tao siyang espiritu, kung dili ka andam, dili prepared ang imong kasing-kasing diha sa pagbukbo sa Espiritu Santo. Dili ka dihugan si Ginoo. Okay, ngano man, kay ang dihog ang Espiritu sa Ginoo, dili siya makalihok sa mga tao nga walay pulong sa Ginoo. Timan nga sa dihang bubuan ta sa pulong sa Ginoo, ang purpose para ta magwali sa maayong balita, atong iwali ang iyahang pulong, atong isulti ang iyahang pulong. Dili mo lihok ang Holy Spirit without the words of God. Genesis chapter 1 verse 3 unsay gisulti, in the beginning God created the heavens and the earth was formless and shapeless, and the Spirit of the Lord is hovering over the surface of the waters. Ang Espiritu sa Dios nagalihok na diha sa kalibutan, pero ang kalibutan walay forma, itom, ngit-ngit ang kalibutan. Ngano nga wala man nakalihok, wala nilihok ang Holy Spirit, tungod kay wala may word, walay pulong sa Ginoo nga gisulti. When God said sa verse 3, ingon siya, and the Lord says, and God says, let there be light. When the Lord spoke, sa dihang ang Dios ni sulti, let there be light, and there was light, because the Holy Spirit moved upon the word of the Lord. Kung walay pulong sa Ginoo, dili mo lihok ang Espiritu sa Ginoo. Munang walay revival manghitabo sa dili mapadayag, kung dili mawali, kung dili masulti ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo muna sa trigger, muna sa igniter sa revival. Hallelujah. Number 2 nga purpose, nganong bubuan ta si Ginoo siyang pulong, sa iyang presensya di aron ta magwali siyang pulong. Number 2, so that you will receive prophetic insights and warning. Magdamgo kamog magadamgo. Ang Ginoong Dios magapadayag pinagigdamgo para warningan ang tao sa maabot. Example, ang hari sa Egypt, gipadamgo sa Ginoo. Pero tan-aw ni mo na sa Old Testament, nganong gipadamgo man siya kung tungod kay warning. Ang purpose para i-save ang mga Hudyo, ang mga Jewish, ang mga kaliwat ni Jacob. Para ma-save sila, kinahanglan nga ang Ginoong Dios magahimo og pamaagi aron ang iyang mga anak dili mamatay sa umaabot nga kagutom. So si Joseph nahimong prime minister sa Egypt. Ang Ginoo magapadayag para ang iyang mga anak dili makuratan. That is called prophetic insights and warning. Maunay purpose nganong ang Ginoo magahatag kanato siyang espiritu. And number 3, magahatag ang Ginoo siyang espiritu so that we will become a host, a carrier of spiritual revival. We will become a host, a carrier of spiritual revival. Unsay spiritual revival? Katong mga nagkaluya sa pagpangalagad, sa dihang ikaw karon nga naay espiritu sa Ginoo, unya naay naluya, timan katong naay espiritu sa Ginoo, dili to siya judgmental. Naminaw mo? Kay dimor nga ang tao masuod sa Ginoo, dimor nga ang tao masuod sa Ginoo, take note, dimor ang tao masuod sa Ginoo, dimor makita sa tao ang iyahang sipyat o ang pagkamatarong sa Ginoo. Munang ginabalik-balik na konsulti sa inyo ha, ang mga tao nga judgmental mo to silang layo sa Ginoo. Dili man nila makitaan ang ilang sala, ang sala lang man silang isig katao. Apan kung duol ka sa Ginoo, dili nimo makitaan ang sala sa imong isig katao, ang imong sala o ang pagkabalaan sa Ginoo. So ang revival magsugod sa diyang ang tao nga kadikit niya ba katapad niya na ay espiritu sa Ginoo, kay ma-ignite man siya. Mura bag kahoy nga nagdilaab. Unya ibutang nimo siya didto sa isiparit nimo siya sa daob o sa hudno. Muabot ang panahon nga maluyag yun siya. Kinahanglan nga ibalik siya didto sa
daog sa hudno para mosiga siya pagbalik sama siyang siga kaniadto. That is called revival. Ang revival dili na siya manghitabo nga walay gamiton ang Ginoo nga tao. Sa panahon sa unang Kristohanon na ay revival sa Susa, na ay sa Azusa Street. Hallelujah. Ngano nga ang Ginoong Dios nagapadala og revival para adunay spiritual awakening. Kanus aman manghitabo ang revival sa dihang ana ay kaluya nga niabot. Ang atong panahon dili lang kay kaluya ang niabot, kundili ang kagahi sa kasing-kasing. Tan-aw nato karon unsay man ang reaction sa mga tao, unsay response sa mga tao sa pagpangalagad. Unsay karibal sa Ginoo nga naa sa tao. Munang ang karibal sa Ginoo nga naa sa tao nga dili gyud pwede i-give up sa tao kanang cellphone. Number 1 nga karibal sa Ginoo ang cellphone, kay mas dako ang atong panahon mahatag sa cellphone kaysa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So munang makita nimo karon nga ang tao gahit jud siya ulo. Kaniadtong mga tao maluya tungod sa problema, karon ang tao naluya tungod sa kagahig ulo. Tigag kasing-kasing ilang kasing-kasing na ay kalos tungod kay wala man sila'y panahon diha sa pulong sa Ginoo. Munang makita nimo ang mga simbahan, gi-replace nila ang revival sa entertainment music, sa entertainment gospel. Tanawon nimo na karong mga concert crusade, mga kanta, gagamit sila mga disco lights para kung unsay nasa kalibutan o nahaw daka unsa nang mga tao sa kalibutan kaaligri, dalahon nila dito sa gospel entertainment. Timan nga kung mag-worship ta, we are not entertaining men. We are worshiping God. So ang Ginoong Dios dili siya malipay nga ang iyahang pagdaig dili mao because nakapokus dito sa tao. That is called gospel entertainment, music entertainment. Na-entertain ang tao. Timan sa dayeg sa worship ang atong i-entertain ang Ginoo dili ang tao. Amen? Are you listening? Amen. And that is the Holy Spirit move. Kung tan-aw nimo bisan pag walay mga lights, bisan pag dili kompleto instrument, kung ang sinseridad naa sa kasing-kasing sa tao, ang pulong sa Ginoo naa sa kasing-kasing sa tao, the Holy Spirit move. Walay instrument sa Book of Acts atong panahon na sa upper room, but their hearts are so excited. Ilang kasing-kasing pertika excited sa unsay buhaton sa Ginoo. Munang makita nato karon sa mga simba, dili excited ang mga tao tungod kay naaman sa ilahang cellphone, sa ilang mga kamot, na sa ilang bag, inigtingog tututut. Dili na sila makayo kapaminogwali kay magsige ng mga pug-ukab sa ilang cellphone. Kaniadtong walay cellphone, kaniadtong layo sa kahilayan ang tao, ipataas nato ang duha ka kamot nato. Karon ipataas nato atong duha ka kamot, ang atong utok to adto sa atong bag kay nag-notify man ang cellphone. Nitingog man. Tut 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 tut. Uy, kinsa ka ni. So maputol ang pagdaig. Mao nang ang presensya sa Ginoo maputol pod. Kay ang Ginoong Dios nagadepende ang iyang paglihok sa preparation sa atong kasing-kasing. Mo nang kadtong tulo nga gihatag sa Ginoo, the very purpose nga ang Dios magbukbo siyang espiritu aron ta mosangyaw siyang pulong, isugban mo sangyaw tong naay selyo sa Holy Spirit, di mahadlok mo sangyaw. Perminti man to makikitag mga panan-aon tong naay puno sa balang espiritu. So ang revival manghitabo kung ang tao puno sa pulong sa Ginoo, ang tao naay kanang gugma sa pagdaig, na excitement sa pagdaig, ang revival manghitabo. Ang word nga revive, ibalik niya ang kinabuhi. But ipasabot na laos, na luya, na minus, na lubat. Mo nang i-charge para ma-revive ang battery. Kinahanglan nga electric, o naigitawag og electric shock
para ma-revive ang usa ka pasyente nga nag-collapse. Ang espiritu pod kinahanglan nga anay electric shock para ma-revive ang espiritu. Unsa man ang electric shock? Ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. So karon unsaon man nato nga maprepara ang atong kasing-kasing kay dili man ang Ginoo, dili siya mububo siyang espiritu kung dili preparado ang atong kasing-kasing. Dili siya mububo. So unsa may atong buhaton? Number 1, kinahanglan nga puno nato ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kung ang atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo, ilikay ta sa pulong sa Ginoo sa pagpakasala. Psalms 119 verse 11. I will hide your words in my heart. Asa daw gitaguan? Gitipigan ko ang imong pulong sa akong kasing-kasing. Asa gitipigan? Kasing-kasing. Pangutan-on ta mo, kanabang atong kasing-kasing naaba nay pulong sa Ginoo. Unsa may nakatago o na-deposit din ha. Ingon si David, I will hide your words in my heart so that I cannot sin against you. Aron dili ako makasala bato kanimo. Aron di ay kita makalikay sa sala, ang pulong sa Ginoo atong itisok. Puno nato, daskan nato og pulong sa Ginoo ang atoang kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakasabot ha? Amen. Daskan nato, daskon ba? Kasabot mo, dasok. Kanang puno na lubkon gihapon. Oh, so walay space ang kaaway tungod kay gilubok man nimo, tungod kay gidasok man nimo. So fill your heart with God's word. Okay, aron mapreparata sa pagbubo sa Ginoo siyang espiritu, ang atong kasing-kasing puno nato, kitang tanan, puno nato ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Amen. Unsaon nato pagkapuno wa tay basa-basag Bible? Unsaon pagkapuno? Puno og quotes ato ang heart, mga reels, mga thoughts, di ba? Ang atong heart, kung kanang atong gina-memorize, kanang atong ginabasa, kanang naa sa cellphone nga mga thoughts. Mo bitaw ka ganina pag open nako, si Reverend ingon siya nga pag gisundog lagi sa dati naton na simbahan ang atong tracks, gilisdan akong pangalan. Kusag di lang kay wala may problema sa kuha gamito ng tracks nato kay kana nga wisdom sa Ginoo man na gihatag sa toa. Mananghid lang nga pwede ba namo gamiton ning imong tracks para sa evangelism pud namo kay wa mi tracks o nya pwede bang ilisdan ang imong pangalan, that is intellectual property mo man na siya, intellectual property rights. Pwede ba ilisdan ang imuhang pangalan sa among pastor? Ana, di mo ko magdinalo kay ingon ang Biblia na dawat walay bayad ihatag nga walay bayad, mananghid lang. Amen. Okay. So ang dili you cannot deliver the words of the Lord. Dili nimo ba mapadayag, dili nimo mawali ang pulong sa Ginoo kung wala puy pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Mura ba og ang baso kung puno og coke, mayabo ang baso mo gawas ang coke. Ana. Munang gusto sa Ginoo nga pulong sa Ginoo ang idasok. Kay in every moment nga musulti ta, pulong sa Ginoo atong masulti, ug ang pulong sa Ginoo magdala na siyag awakening, magdalag revival, magdala siya og kaluwasan sa tao, magdala siyag pagtuo sa tao. Faith comes by hearing, and the message comes from Christ. So
og unsay naa sa tong kasing-kasing mabikil ta lahi ang mugawas, pero kung naatay pulong sa Ginoo mabikil ta moingon ra gyud tag praise the Lord. Mabitaw kung pangutan-on ta ang atong matubag, okay lang. Kung kumusta man mo, okay lang. Tungod kay kanang naa dito sa tong kasing-kasing, puros okay. Dapat praise the Lord. Kumusta man ka, praise the Lord. Ang Diyos nagaayo, ang Diyos nagpanalangin, ang Diyos naghatag kalipay, ang Diyos naghatag kadasig. Sumala sa imong kondisyon. Praise the Lord. So fill your heart with God's Word. God's Word ha, pulong sa Ginoo. Number 2, on how to prepare our hearts for the outpouring of the Holy Spirit. Number 2 is, isolate yourself. Kitang tanan, isolate. Ilahi nimo ba imong kaugalingon, ipalayo nimo ngadto sa unsa man kalibutan. Ang kalibutan, ingon ang Ginoo, do not love the world or anything that is in the world. Kung higugmao na to ang kalibutan, wala ta na higugma sa amahan. Ang amahan nagsulti, love the Lord with all your heart. So with all your heart, wala na dapit pa ang kalibutan sa atong kasing-kasing. Amen. Kung i-isolate na to atong kaugalingon sa kalibutan, dili man taganahan sa kalibutan. Kung puno ta sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, ma-isolate gyud ta unknowingly, dili nakaganahan sa sistema sa kalibutan, ma-isolate ka. Ang mag-isolate nimo ang pulong sa Ginoo. Tan-aw nimo si Jesus Christ, sa diyang nabautismohan siya, gidala siya didto sa balaang espiritu sa kamingawan, sa desert, sa parang. Nganong gidala man siya dito sa kamingawan? So that ang Ginoo, ang Holy Spirit, makapenetrate sa kinabuhi sa tao. So si Jesus Christ filled with the Holy Spirit, kay si Jesus Christ sadang nagpakatao siya, yang gihukas siyang pagka-Dios, tao gyud siya nga ni anhi. That is why he need the Holy Spirit nga mupuno siyang kasing-kasing. Kita pod gikinahanglan pud ta nga mapuno ta sa Holy Spirit, kay dili ta makakaya sa mga atake sa kaaway kung walay Espiritu Santo sa atong kinabuhi. That is the seal of the Father sa tua. Amen. Mahimo tang badlungon, mahimo tang gahig-ulo, disobedient sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing walay pulong, kay dili man ta ma-isolate. Mo nang ingon ang Biblia, Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed in this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind. Nganong gikinanglan bag-o nato ang atong una-una. Dapat makaibalo ka nga ang ikaw karon nga nangalagad sa Ginoo. Your destiny is in heaven. Your priority is in heaven. Your duty is to please the Lord, not to please the world. Munang isolate yourself to the world. Fill your heart, number 1. Fill your heart with the Word. Number 2, isolate yourself. Ayaw ditog apil, unsay uso, unsay sistema sa kalibutan, ayaw apil. Mobitaw sa tuwa sa ladder to heaven, wala ta nagapauso anang socialism, gathering, so, wala ta nagpauso og outing, because outing is not beneficial in your spirit, in the spirit of young people. Outreach. Okay? Outreach. Babad sa pulong sa Ginoo. Wala may nanghitabo si Timoteo, batanon man to si Timothy. Pero wala man ingon si Pablo, Timothy, mag-outing ta. Inang mga batanon, mag-outing ta. Si Timothy, batanon pa siya, push siya sa missions. Hallelujah. Praise the Lord. Kay kanang outing, excuse me, kanang outing, dili man na siya makapamatured sa tao. It promote carnality. Magsigira man ang tao dito, excited dito sa asa nga binyo, laag-laag. Kay kanang word nga outing, laag-laag man na siya. So dili siya pwede i-promote sa simbahan. Kamo pag pamilya, wala problema.
pamilya man mo na may gitawag og quality time sa pamilya. Pero kung ang simbahan nato ay magtuta dito asa magunsa man mo dito mga ligaw dagat. One time na outing sila ba. Unya pag abot dito sa dagat na inalumos duha kayang people. To problema sila karon sa pag-explain sa ginikanan, maure na backslidean sa ginikanan. Kay nag-outing ilang anak gi paapil. Tawag nila is retreat, kuno retreat. Pwede ba ang retreat nga giingon sa Biblia encounters ang AGR encounters God retreat kay balo ba mo? Unsaon nato nga ma-encounter nato ang Ginoo? Pulong sa Ginoo. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything. Kung ang pulong sa Ginoo nasa atong kasing-kasing, ang presensya sa Ginoo muliho. Muna isolate yourself. Ayaw mong apil sa uso. Dili ta mo apil sa uso. Amen. Number 3, consecrate yourself to the Lord. Number 1, fill your heart with the word of God. Number 2, isolate yourself from the world. Isolate yourself from the world. And number 3, consecrate yourself. Devote. Imuhang igahin ang imong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Sa unsang pamaagi, mo nang ingon ko, bisan pagdili mo pastor kamo, dong kamo na adinha sa virtual o kamong naa sa YouTube. Dili man kinahanglan ang pastor lay mag-fasting. Kita man tanan dapat mag-practice og fasting. Di ta mo kaon isa ka kananan, di pud ta maghigda-higda ra, maghulat kanus sa maniudto kung ang imuhang giabstinan ang pamahaw. Magbasa ka sa pulong sa Ginoo, magdaig ka sa Ginoo. Kinahanglan kitang tanan mo fasting so that our life will be concentrated to God. Si Daniel sa dihang patyon sila, unsingon si Daniel, mag-fasting ta. Mangay tagtabang sa Ginoo. Nganong inana man kahinanali. Ang mga Israelita nag-fasting sila. Ang Ninibe nag-fasting, ang Ninibe apil ang mga mananap. Mobitaw diri sa headquarters nato, inig ka Sunday, inig ka mag-fasting dinhi. Fasting pod ng atong iring og iro. O dinhi, munang ang amuang mga iring og iro, dinihugan inig aw-aw, hadlok ang tao inig agi, kay naidihog. Oh, nga naman, lisod mon kayog ang iro among pakanon kami di. Muna nga fasting pod ang iro. Fasting pod ang iring. Ang among iring god tungod sa sige siyag fasting, hawd kayo mandakop og langgam. Dala siyag tikling diri dong. Naikas aga dala siyag tikling. Pagkahuman gitangag yun niyang tikling ba. Giihaw pod ni Rev ang tikling, buhi pa man, gitangag sa iring. Ingon ko bahini pod nang naningkamot ana nga makakaon siyang giadobo ang tikling, bahin sila sa iring. Wala nga mag-fasting ta. That is consecrations. Amen. Kung mabuhat nato na ang balaang espiritu ibubo sa amahan sa tuwa. Ang balaang espiritu ibubo o kung unsay ilahanan pastor nga ang espiritu, ang balaang espiritu na bubo sa tuwa, you will receive power. Number 1 yun ha. Number 1, you will receive power. Mahadlok ang yawa sa imo. Amen. Mahadlok siya. Inigrebuke nimo, mahadlok ang yawa. Inigwali nimo na ay dihog. Dili ka mahadlok mo wali, dili ka mahadlok mo sulti sa pulong sa Ginoo, kay there is power in your words. Yes. Tungod sa Holy Spirit nga ang bakba nimo maoy mahimong bakba sa balang espiritu. Hallelujah, nasabtan na to.
Thank you, sir. Munang kinahanglan na puno nato atong kasing-kasing. Kinahanglan nga i-isolate nato atong kaugalingon sa kalibutan. Kinahanglan nga i-consecrate nato atong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Nga gamiton niya atong kinabuhi nga mahimo nga carrier sa iyahang himaya. Dili kay carrier sa virus, carrier sa iyang himaya. Mabitaw nga bisag ingnon kapila ko ginainan matinong hugaw na kulto ka, ingon ko kamo nga nasa YouTube, you can do some listening to me, you can discern if I am a cult. Kung ang akong ginasulti walay gahom sa balang espiritu. Ang ebidensya nga naa ang Holy Spirit ang iyang gahom sa atoa, naa ang brutas. The fruit of the Spirit is the seal, is the evidence that the Holy Spirit control us. Munang ang mga tao nga naay espiritu sa Ginoo, dili sila mahadlok og challenge sa kinabuhi. Timan kung si David wala pa siya gidihugan, adto niya dito away ni Goliath, dili siya makig-away ni Goliath. Kay nga naman, si David, unprofessional. Ang mga sundalo, professional soldier. Si David, professional shepherd. Namino mo? Pero bisan pag si David shepherd, tungod kay gidihugan si ni Samuel and the Holy Spirit control David, pag adto niya dito nasugatan niya nga si naabta niya nga si Goliath sigig panghagit sa mga Israelita. Ug nakita niya sa mga sundalo nga nangahadlok, they are professional soldiers but without anointing, without the Holy Spirit in their hearts. Here comes the unprofessional soldier, but filled with the anointing of God. See, kalainan ha, ingon si Saul, katong tawhana banggiita na, professional nga fighter, ikaw unsa man ka. Ingon si David, sa wala pa ko ni anihi, dito ko sa ako ang gipatay na ko ang oso o ang leon nga nagaagaw sa kong karnero. Kano sama napatay ni David tong leon o ang oso, kadtong gidihugan na si David. Kadtong nakadawat na siya sa Espiritu Santo. Nga ang iyang pagtuo, pamina mo, ang iyang pagtuo ni dako, ni kusog, tungod sa Holy Spirit. Sa dihang ang mga sundalo sa Israel, are you listening? Sa dihang ang mga sundalo sa Israel, nakakita sila kang Goliath, naltunaw sila, kay apan-apan sila dito kang Goliath. Nganong nahadlok sila? Tungod kay wala sila'y espiritu sa Dios. Wala sila'y balaang espiritu. Dili sila poses sa Holy Spirit. Kay ang ilang kasing-kasing nagsalig kay will train sila, and here comes nga dili madala sa ilahang training. Dili makayag calculate. Kay higante ilang kaaway. Og si David, pagkakita niya, kahibalo mo, unsay una-una ni David, kini, kay di gyud kumasipyat pagpintik ani. Ngano man, kay ang mga naay Holy Spirit, ang mga pagsulay, challenge. Ang mga problema, challenge. Amen. Amen. Munang si David, pagkakita niya kay Goliath, ingon si David, pagkagamay di ay ning tawhana ikumpara sa akong Ginoo. Namino mo? Ang mga sundalo sa Israel nakakita kang Goliath, ingon sila, wala tay kaya kay dako kaayo sila.
Pero si David, pagkakita niya kay Goliath, ingon si David, pagkagamay niya, ikumpara sa akong Dios. Are you listening? Munang ang akong ilong kining katol sa alcohol. Nasabtan na to. Amen. Dili ta makakaya karon nga panahon without the help of the Holy Spirit. Without the outpouring of the Holy Spirit. We cannot stand against the world. Mahimo tang karnal, mahimo tang hypocrites without the power of the Holy Spirit. So ask the Holy Spirit, ina ang Holy Spirit, Lord, Lord. pun ako sa imong presensya. Munang naatay kanta nga gikompos, Panginoon, ako ay narito, nakatayo sa banal mong trono, ang tanging hiling ko, naway punuin mo itong nauuhaw kong puso. Wala nang hihigit pa sa iyong presensya na nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa. Dinggin mo ang nais ko, Panginoong Hesus, punuin mo ako. Punuin mo ako. Punuin mo ako. Ito ang nais ko. Pananglitan karon kung muna imong pangandoy nga punuon ka sa Ginoo. Ang pangutana, prepared ba imong heart? Prepared ba imong heart? So I hope nga preparaw nato ang atong kasing-kasing. I-prepare nato atong kasing-kasing. Og ingnon nato ang Ginoo, Lord, help me. Tabangi ko Ginoong Dios. Nga ang imuhang espiritu mupuyo sa akoa ug magapuno kanunay sa akoa. Amen. Munang Amen. unsaon na to nga mapreparata ang imong kasing-kasing pununin mo sa pulong sa Ginoo. Isolate yourself to the world and consecrate yourself for the glory of the Lord. And I hope nga natin nasabtan karong gabi, kamo nga nasa virtual o kamo nga naa sa YouTube. I hope nga namoy nasabtan. Let us pray. Father God, I pray. Lord, wala ko kasayod sa kondisyon sa kasing-kasing sa matagos sa do sa watching us in YouTube. I do not know, Lord God, the conditions of their heart, the conditions of their spirit, but you know it very well, O God. And I pray, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, ng bawat isa, ay pagpalain mo ng espiritual na pagpapala at ibuhos mo ang banal na espiritu. Teach them to prepare, O God. Fill their hearts with your word and help them to be isolated in this world. And, O God, teach us to be concentrated, O God. In the name of Jesus. I declare your blessing be upon them. Kung naa sila'y mga balatian, I declared healing upon them, Lord. I declared life sa tanang member sa ladder to heaven nga naigi pangbati sa lawas. I speak life upon them. I rebuke the spirit of death upon them. Og bisan pa man Ginoo sa mga naa sa YouTube nagatanaw sa Ladder to Heaven TV nga naga-subscribe, ang tanan nga subscribers, O God, nga naay gibati, I release the grace of healing, I release the grace of miracles, I release the grace of deliverance upon them, Lord, in Jesus' name. Bless us indeed and enlarge our properties, our territories, and our ministry. In the name of Jesus Christ. And as I declare this blessing to you, say amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you.
The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Ug kung napanalanginan mo ni ining ministry, kamo nga naa sa YouTube nga naga-subscribe o karon pa ka nakakita ni ini, kindly subscribe, push the notification button so that you will be notified and updated sa mga activities namo sa Ladder to Heaven. And share this, if you are blessed this message, share it to your loved ones. Share this video, share this message, and God will bless us. Amen and amen.